Okay. Ang ganda nung sinabi po ni John, no? Kasi, kumbaga, isa-summarize ko po sa 3 bagay yung sinabi ni John. Ngayon po, sa panahon natin na may SOCMED, ang isang palaging nagiging successful, whether in terms of gusto mong maging celebrity, gusto mong sumikat ang isang tao, gusto mong sumikat ang isang negosyo, kailangan mag-isip ka ng trending. Kaya kanina, ang sabi nga ni John, kailangan yung kumbaga fit sa time, fit sa kung ano nangyayari ngayon, yung negosyo mo. Hindi naman kailangan yung pinaka-konsepto ng negosyo mo kakaiba. Example, pwedeng yung parlor na iniisip mong gusto mong itayo ay maging trending. Paano siya magiging trending? Sabi nga ni John, kung may mga kilala kang influencers na pwede mong i-exchange deal, kung papayag pa sila, hindi naman kailangan millions na yung subscribers. Kahit nga po ang followers niyan, nasa 1,000, 2,000, ang laki na po ng maitutulong niyan. Para maging trending kayo at magkaroon kayo ng first initial following or supporters nyo para sa negosyo. So, isa po yun sa tip na sinabi sa atin ni John. Second is yung parlor nyo. Kahit simple yan, kahit sabihin mong 2 upuan lang yung parlor mo. Pero siguro, may isang corner doon na yung wall, maganda, para pagkatapos gupitan, merong before and after, merong pwedeng i-picture na again, aesthetically pleasing. Kasi nga, ang ating consumers ngayon, mahilig mag-post at mahilig din tumingin sa SOCMED. Yes. Diba? Pangatlo, ang sinabi nga ni John, kailangan experiential. So, kung parlor ka, siguro ang isang issue-showcase mo, magaling ang shampoo massage ng iyong parlor. Okay. Which is an experience, di ba? So, Professor, ikaw parang professor na tingin ko sa'yo eh. Susunod, Dr. John, ang ating doctorate sa pag-entrepreneurial, practical entrepreneurial. Nai-apply na kaagad natin para sa practicalers at kaabante natin. Yung 3 ideas na iyong ibinahagi sa ating listeners. And sa tingin ko, kahit ano pa po yung naiisip nyong negosyo, napaka-applicable nitong sinabi ni John. Pero ang pinakamaganda sa sinabi ni John, pag sinunod nyo po itong 3 to, in a way, magkakaroon na kayo ng word of mouth marketing. Kasi kung trending, definitely ipopost sa social media. Kung aesthetics, ipopost din. Kung experiential, sigurado nasa my day yan ng FB nila. Sigurado. At yun po, ang in a way, walang cost, but you get to market and you build a branding for your business. Tama ba ako dyan? Yes. Diba? Very, very powerful talaga ang social media. Like for example, yung mga nagtitrending na businesses ngayon. Dati, di ba, kailangan nasa bungad ka, nasa ground floor, kitang-kita ka sa kalsada. Ngayon, meron nang magva-vlog lang yung business nasa 3rd floor, nasa 5th floor ng isang condominium. Makikita mo kahit walang parking, pinupuntahan. Yes, dinadayo, yes, no? Yung mga 2nd floor na restaurants ngayon na napakaliit ng hagdanan paakyat, walang parking. Pag-akyat mo, punong-puno ng tao because of social media. Right. So, kailangan mo talagang magkaroon ng presence. And kailangan mo maging innovative dun sa gimmick mo para tangkilikin ka ng mga tao sa social media.